tutuloy. Paano naman nangyari yun? Ako ba ang may gawa nito? Nagsimula ngayon ang pandaigdigang pangkabuhayang forum sa St. Petersburg kasabay ng malawakang pag-atake ng mga drone ng Ukraine na nagdulot ng sunog sa lungsod. Ang mga malayoang drone ng Ukraine ay lumipad ng mahigit 1,000 kilometro at tumama sa oil terminal sa St. Petersburg, pati na rin sa mga infrastruktura sa paligid ng Kronstadt. Ang pag-atake ay tumagal mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga, kung kailan ang mga unang bisita ay naglalakad na ng may karangyaan papunta sa pagbubukas ng pangkabuhayang forum. Sa huli, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang Russian corvette Boyki na ipinagmamalaki ni Vladimir Putin. Nakakatuwa, tahimik ang Russian media sa ataking ito, kahit halatang may ilan sa kanila ay lasing na mula pa umaga. Kaakit-akit. Kakit-akit! Очаровательная. Maganda ang panahon na yon sa Petersburg. Sa ngayon ay 22, iinit pa kaya. Alam nyo, dito sa forum ay mas mainit na dahil ang investment fund ay nasa maayos na kalagayan. Sa huli, nababalot ang Petersburg ng makapal na itim na usok at ang kalumpati ni Vladimir Putin sa forum ay natabunan ng pag-atake ng Ukraine kahit bukas pa siya inaasa ang darating doon. At muli nitong ipinakita sa lahat na hindi kayang protektahan ni Vladimir Putin kahit ang Moscow at Petersburg mula sa mga drone ng Ukraine. Bukod pa riyan ng iba pang lungsod ng Russia, kaya nag-imbento na lang ng bagong kwento ang Kremlin. Lumilitaw na ang Moscow ay isinasagawa ang buong digmaan laban sa Ukraine para lang hindi kailanman umatake ang Ukraine sa Russia, kagaya ng nangyari ngayon sa Petersburg. Bagaman ipapaalala ko sa mga Ruso na bago ang 2022, wala talagang anumang lumilipad papunta sa Russia. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Nakuha ko sa camera, nasusunog pa rin. Nakuha ko. Kaya naman, ang pagbubukas ng Pandaigdigang Economic Forum sa St. Petersburg ngayong taon ay matatandaan dahil sa mga tanawin ng lungsod ng Petersburg na mula pa umaga ay nababalot na ng makakapal na itim na usok. Noong gabi na ika-3 ng Hunyo, inatake ng mga Ukrainian na drone ang rehiyon ng Leningrad sa Russian Federation. Ang pag-atake ay tumagal mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga at ayon sa mga lokal na opisyal, sa panahong yon ay 50 drone ang napabagsak. Narinig ang mga pagsabog sa mga distrito ng Admiralteyski, Vasiliostrovski, Primorsky at Krasnoselsky sa lungsod ng St. Petersburg. Sa Khyrovsky District, dahil sa pag-atake, nasunog ang terminal ng langis ng St. Petersburg. May kapasidad dito na 12.5 milyong tonelada kada taon at mayroong 21 tangke para sa pag-iimbak ng mga produktong petrolyo. Estratehiko talaga ang status ng kumpanya. Ito ay muling nagpapakita na ang layunin ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ay ganap na itigil ang anumang bentahan ng langis at iwanan ng Russia na walang kakayahang magbenta ng langis at kumita ng pera para sa digmaan. Ang pag-atake sa terminal ay nangyari sa araw ng pagbubukas ng St. Petersburg International Economic Forum, MEF, na gaganapin mula Hunyo 3 hanggang 6 at dito inaasahan ang isang talumpati. Si Vladimir Putin ay mapipilit ang magsalita tungkol sa pag-atake, hindi tungkol sa pagiging kaakit-akit ng Russia sa mga pamumuhunan. Malinaw naman na sa gitna ng pagbubukas ng forum kung saan may mga drone na lumilipad sa paligid ng St. Petersburg, sinong tanga ang maglalagay ng puhunan sa ekonomiyang ito? Maliban na lang kung pagsasamantalahan at pagkakakitaan mo ang mga mabangis na Ruso na para bang mga taga-ikalimang mundo, hindi pa nga third world. Expo Forum. Ang forum kung saan ginaganap ang kaganapang ito ay nasa 17 kilometro mula sa tinamaan ng atake na oil terminal. Dahil sa drone attack, mahigit 29 na flights ang naantala sa Pulkovo Airport.
At heto, ang mga satellite images mula sa St. Petersburg ay nakakuha ng malaking usok sa ibabaw ng port area matapos ang pag-atake ng mga long-range na drone ng Ukraine sa oil terminal ng St. Petersburg. Bukod sa oil facility, naging target din ang mga infrastruktura sa Estados Unidos na konektado sa mga aktibidad militar ng Rusya. Nakakatawa kasi buong St. Petersburg ay nababalot ng usok at imbes na pag-usapan ng International Economic Forum, mas pinag-uusapan ng mga lokal ang mga pagsabog at usok. Pero wag isipin na simbolikong atake lang ito para ipakitang hindi ligtas ang forum. Hindi lang yon. Parang mainit na usok. Oh, mainit talaga. Mainit na libre. Oo. Isa, dalawa, tatlo, sobrang matindi lang. Pero hindi dapat isipin na ito ay isang simbolikong atake lang para ipakita na hindi ligtas ang Economic Forum at iba pa. Hindi ganun yon. Ang totoo, unang tinamaan ng oil terminal at bukod pa doon, ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine ay tinamaan ng mga barko at infrastruktura sa port ng Kronstadt sa reyon ng Leningrad, Russia. Ipinakita ni Madjar, commander ng drone system, ang video ng pagtama sa Russian corvette Boyki. Ang barko ay nakatayo sa dry dock sa teritoryo ng naval base ng Kronstadt na 1,100 kilometro ang layo. Ang barko ay nakatayo sa dry dock sa teritoryo ng naval base ng Kronstadt, 1,100 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Bago natin pagmasdan ang mga larawang ito, nais kong banggitin na ang pabrikang pandagat ng Kronstadt na inatake ng mga Ukrainian drone ay isa sa pinakamalalaking terminal ng Russia sa Baltic region. Mayroon itong 21 na tangke para sa pag-iimbak at paglilipat ng mga produktong petrolyo. Pero tinamaan din ang lugar kung saan nakadaong ang mga barkong pandigma. Tingnan natin kung gaano kaepektibo ang operasyon ng Ukrainian drone laban sa barko ng Russia. Dapat ding banggitin ipinapakita nito ang kakayahan ng Ukraine na tamaan ang mga military na pasilidad ng bansang mananakop kahit sa malalayong distansya. Ang Boyki ay isang barkong pandigma ng Baltic Fleet ng Russian Federation, itinayo noong 2011 at naging bahagi ng fleet simula 2013. Kasama ito sa proyektong 20,380 at may guided missile na armas. Ginamit ang barkong ito sa operasyon malapit sa hangganan ng NATO at pagsama sa mga tanker ng Shadow Oil Fleet ng Russia. Pinaalala ko na ngayong taon at sa pagtatapos na nakaraang taon, naglabas ang mga Ruso ng propagandistang video kung paano pinoprotektahan ng korbetang Boyki ang barko ng illegal na Shadow Fleet ng Russian Federation mula sa mga barko ng NATO. At isinulat pa nila na nanginginig daw ang lahat sa NATO kapag nakikita nila ang korbetang ito na si Boyki. Hindi na sila nangihinig na yon. Banggitin ko rin na simula Pebrero ngayong taon, ang korbetang ito ay nasa planadong pagkukumpuni. Gabi rin kagabi, inatake ang lungsod ng Michurinsk na nasa rehiyon ng Tambov. Target ng drone ang Progress na pabrika na gumagawa ng kagamitan para sa aviation at missile control systems. Ang kumpanyang ito ay inatake na noong Pebrero ng taong ito, Hunyo 2025 at Disyembre 2024. Nakakatawa nga dahil ang mga Russian Federal na TV channel ay tahimik na hindi binanggit ang pag-atake ng mga Ukrainian drone sa Petersburg na yung araw.
Sa lahat ng balita, pangunahing paksa ang International na Economic Forum sa Petersburg at bagong tensyon sa gitnang silangan. Para sa mga Russian, mas mahalaga raw ito. At sa parehong oras, ang press secretary ng kalbong gamugamo na si Vladimir Putin, si Dmytro Peskov, ay nakipag-usap na yon sa mga mamamahayag. Hiningi sa kanya na ipaliwanag kung paano balak ng Moscow na tumugon sa pag-atake ng mga drone sa St. Petersburg. Parang nataranta si Peskov dito. Heto ang sipi niya. Pinaalala ko ang pahayag ng kagawaran ng ugnayang panlabas na dapat sistematiko at may sistema ang ating mga sagot. Ang mga ito ay may sistemikong katanghian na nga. Yun lang. Pero dito, si Peskov naman ang nakakagulat. Sabi niya, kung sakaling hindi nyo alam, sinimulan daw ng Russia ang digmaan laban sa Ukraine para ayon sa kanya, maiwasan ang mga long-range na pag-atake sa kanilang teritoryo. At ang nakakagulat dito, itong mga hindi naliligo na Ruso ay naniniwala talaga dito. Naniniwala sila na dapat ipagpatuloy ang digmaan para hindi atakihin ng Ukraine ang mga syudad ng Russia. Pero hindi nila maalala na ang mga Ruso rin mismo ang nagsimula ng digmaang ito. At bago pa ang 2022, wala talagang kahit ano na lumilipad sa teritoryo ng Russia. Naiisip mo ba? Walang mga missile, walang drone, wala talaga. Walang nangyari noon hanggang nagpasya ang mga mababangis na Ruso na salakain ang Ukraine. Ngayon, pinapaniwala ang mga mababangis na Rusong ito na dapat ipagpatuloy ang digmaan para hindi umatake ang Ukraine sa mga syudad ng Russia. At sila naman, oo, ito na ang tunay na layunin ng SVO. Sa huli, nais kong ipakita sa inyo ang maikling video mula sa forum na yon sa Petersburg. Para maintindihan ninyo kung bakit kailangan takutin ang mga Ruso gamit ang mga drone strike. Araw-araw lang para sa wakas magsimulang magkaayos ang kanilang pag-iisip. Pakinggan niyo lang kung ano mismo ang mga balak ng mga barbarong Rusong ito para sa mga susunod at darating na taon. Noong 1936 sa pinakamasamang kaso, matatano tayo sa SVO at komprontasyon sa kanluran. Sa taong 1950 kolonisasyon ng Rusya. Sa magandang senaryo. Maganda. Malinaw ang ating larawan ng tagumpay sa ideolohika na digmaan batay sa prediksyon at disenyo. May pagsanub tayo ng Kyiv, Odessa, Kharkiv at iba pa. Pagkawatak ng European Union. Noong 1950 pamumuno sa pandaigdigang seguridad at katarungan. Balikan natin ang inertiyang senaryo. Bumalik tayo ng 2 slide na. Pero hindi natin tinitingnan ang paggamit ng sandatang nuklear bilang inertiyang senaryo, kundi bilang magandang senaryo. Kaya wala ito rito. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa inyo para dito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.